Ma'am, ano po yung masasabi niyo sa ginawang aksyon ng Pangulo dito sa 2025 budget? Sa tingin niyo ba ay kulang pa rin yung kanyang pagbusisi dito? Yes, sabi nga natin, hindi maku-cure no, ng ginawa ng presidente yung talagang mga infirmities o yung talagang mga problema ng 2025 budget. Yung, for example, yung zero budget para sa PhilHealth, hindi naman yun, di ba, hindi yun na-cure. Tapos yung kulang o severely underfunded na social services, hindi rin yun kayang ma-cure. In fact, ang nagawa lang nila, ibaba yung budget ng DPWH, which is very scandalous in fact, kasi nga napakalaki niya as compared sa pinag-total mo na education budget. But anyway, parang minaneuver lang ng ganon, pero hindi pa rin yun nakaka-cure hindi niya na-cure yung kailangan talaga no, na budget, sabi nga, na problematic. Okay. Pag-usapan naman Congresswoman, pag-usapan naman natin itong usapin ng AKAP kasi sabi naman nila, conditional naman yung implementation nito. Sapat na po ba sa tingin niyo yung safeguard na yun nga, naging conditional siya para masigurong hindi ito magagamit sa pamumulitika naman? Well, kami naman kasi ang position namin dyan, since yan ay isa din sa mga lump sum, sa mga malalaking pondo na sa tingin namin magagamit for next election, for this coming election actually, no? Talagang it's a form of pork barrel kung patronage politics yan. Kasi sino yung mabibigyan? Kaninong mga distrito? Anong mga lugar, 'di ba? So, yun yung mga problema din. So, hindi rin kami nag-agree na dapat isama 'yan en toto doon sa budget. Kasi remember, George, yung mga items na ito ay kina-question natin at nag-no tayo dahil nga ang gusto sana natin ay yung makakatulong talaga basically doon sa strategic na planning para pantulong sa ating mga mamamayan, pag-uplift ng kalagayan ng ating mga mamamayan. Kung nilagay po yan sa direct subsidy para sa mga magsasaka under sa agriculture, baka nagustuhan pa natin yon. Pero yung ganito na form, hindi tayo nag-agree dyan. Kanina po sinasabi nyo nga na hindi maku-cure itong problema sa budget. At ngayon po, kung sakaling umabot dito sa Supreme Court, itong pag-question sa napirmahang budget, ano po ba ang magiging tindig ng Makabayan Blog dito? Well, we have yet to see yung mga line item vetoes, 'di ba? Tapos pag-aralan namin ng mabuti kung ano yung mga next action kaugnay diyan sa 2025 budget. But as of now, we are condemning, no, yung pagpasa ng ganitong klase ng budget na alam namin na hindi talaga mag-a-address ng problema ng ating lipunan sa kasalukuyan. Panghuli na po siguro, Congresswoman, ano po yung masasabi nyo sa dagdag na budget sa ilalim naman ng Office of the President? Well, actually, nung pinaliwanag kanina, I've heard it will be para daw sa susunod na natin sa ASEAN. Hindi pa naman 2025, hindi pa man din 2026 kung saan tayo yung magiging host. Nagpondo na tayo agad by 2025. Parang hindi ko rin maintindihan yon. Kanina ang sabi ng presidente, parang dapat ready na yung mga bago pondohan. Pero ito, even before the actual 2026 ay 2025 pa lang ay binabudgetan natin. So we don't agree also with it. Sa tingin natin, kailangan busisiin itong budget na ito na sinasabi ng presidente. Alright, maraming salamat, Gabriela, Party List Representative Arlene Brosas.